Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Hasta ngunya kung Joey idol ko yan ay matato Mga tugang marina, hapon po gararay sa gabos ng mga parantabay. padagusan pag Webes na naman tabi ngunya na aldaw. international Sharing kan mga nakaagi. kulay eskwet Minapasayin doon na naman ang panibagong kabtang kan na programang 2D sa GB. Angat ang lahat. Global Albay. Han programang ini atong sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. si Joey ang kaiba daingat Kami po nagdalaom na kamuna sa maray na kamugtakan ngunyan. iteda highest rating Hariyo sa anuman na kapigaduhan. ang congressman albayas ang ngata Bastang okay ang salud. isa seda albay ahead ang lahat Okay na yan. isa seda Katuwang tadyan sa Lado Technical si Nems Flora. Joey Sa IT si Jerome Martinez. Asin gabos na mga nakatutok mo niyan sa traditional radio, hindi na ramong kara YouTube, Instagram, ito has Facebook Live, DCGB News Online, ko yan DCGB app. tatuwadan ako nang napatunayan padagusan pagtabang kung Joey idol Asin sa mga lugar na pigabot kan sa tuwing tabi, sendo gabos. thank you kung Joey Salceda Ano maray na meriendalan ngunyan. infrastruktura financial tabang medical thank you kung Joey Salceda Ginatan, pwede na. di masumasaya pag si Joey ang kaiba daing natitang pangangamba Maray na hapon kay Kong Joey, Seda kay Mayor Adrian Salceda Canpolangi, ang sa tuyang kay Chief of Staff Giselle Salceda, ang lahat and of course yung mga reyaon dyan sa Congressional Office, kung Joey dyan sa may kagariran ka Ninong's Hotel. kung Joey Salceda Kay King Reginaldo, maray na puntabi sa imo amigo, always listening, always watching dyan sa itaas. Yan. Okay. Sige. Bueno, so diretso na po katakan sa tuyang mga istorya digdi sa tuyang programa. Yan. Nareparo nindo tabi digdi sa tuyang kapalibutan. Na dati-dati an sa tuyang syudad pigaapod na Toothpick City. Ano? Pansit Country. Yan. Toothpick because kung naileon mo via drone, yan, dakulong kinagpakatindog bagang mga poste. Ano? Mga poste nin telco, nin yan ang cable, lalo na so poste kan Aleco. Taraning-taning iyan. Ano? Ayan. So iba, mahiling mo dyan, barari na, kiribad na. Anong di magkiribad na magabato naan nakaburubod na mga wires, mga cable wires, mga kung ano-ano. Kaya, iyon na iyan, makanus yung pag-ilingon. Kung sa India ng mga gilid, mailing nindo, nagpakaburubod,
ang mga wires. Kaya nga nabigapod na pansit country. Garo na mga pansit ang mga nakaburubod dyan. Ano? Yan. Tapos, nang walay wagay. Maili mo dyan ang mga wiresta, ang nakaburubod man, mga balagon. Ha? Na pag sinulo, nasulo, daramay na so iba. So, makanos pag-ilingon, nagiging eyesore, tabi. Yan. Lalo na sa sentro. And along mga major thoroughfares. Pero ngunyan, lilig na yan. Ano? Piglinig na in the sense na so, maray ang pakakabit. Di man pwedeng haralion ta kay puwan niya, no? Di, pakarayon sa na ang pakakabit. So, mga dae naman kay puwan, mga linya, haralion na. Ano? Yun yan. Kaya, sige ang libot mo niya ni Alkalde Pido, para mas na ilingon, pakarayon, mailing na ariglado ang mga koneksyon, ang mga linya. Ano? So mga daiman kaipuan, ito ang mga aralio na. Magsalaigwa pa ki mga linya dyan kan Matelco. Nahaluyo ng dain naman key operation. Rayaon pa dyan sa poste. Ano? So mga yan? So mga existing pangunyan, rayaon manggarare. Bas, kaipuan siya ng pakarayon. Ang pagkakabit. Ano? Arali so mga nakaburubod yan kung saan ang mga poste na dain naman kaipuan. Iyo nga na yan, nagiging eyesore pa. Kung minsan, iyo pa ang pipunan ki mga short circuit or whatever. Kaya dakol baga mga poste ang minakaralayo. Dalan kan mga durukutan na mga linya. Iyo? Okay. So, magiyon iyan. Ano? So, duro-diretso ang operation kaya na mapakaray ang mga linya ng kuryente digdi po sa tuyang kapalibutan. Bata, ma-Christmas na. Ano? Sa Domingo, diya primero na. Kan Disyembre, o ano pa man, madali uno sa nabagatabian, o yan ang aldawadi. Iyan. Okay. So, anyway, diretso po kita kan sa tuyang mga istorya. Kasubagong aga, nailing ko, bago na bagatabi ang pamayokan na public safety office, nag-dimiter na si retired Colonel Roles Guerra ahead of time Nobyembre. Kundi ako nasasala, mga first week kan November, nag-resign na si Colonel Esguerra sa sayang posisyon bilang hepe kan PSO de sa Legazpi. So nabakante sa posisyon. Kaya for the meantime, ang nag-assumir sa operations officer, si Mr. Marvin Hernandez. Then lately, last week, may isinalida na kay Esguerra. In the person of retired police officer Octavio Rivero. Yan. Ini po si Rivero, dating pulis ini. Nag-retire siya na earlier. Nagtrabaho siya sa ibang nasyon. Pero taga-digdi ini. Taga dyan sa Tinago.
Bistado ko inita kan mga panahon during our kabataan days. Siya katuan kay chairman dyan si Tanago. Ano? Mga early 80s. Yan. Kasarabi mi yan. Ngunyan, siya na ang bagong pamayukan PSO Legazpi. Nailim ko siya bago dyan sa may junction kan Binanwaan. Pinunduan ko. Sir, sabi ko, good morning. No. Niya ko, sir, anong pahit? Yan. Dahil man siya nag-apply for the position. Sabi niya, dahil ko man nga ini o in-applyan. No di, siya ang pighanap, pinahanap siya na iyo ang kuanon bilang PSO officer kan Legazpi. Yan. Dati man ining traffic enforcer si Mr. Rivero. Aloy na traffic enforcer. Sabi niya, iba man ngayon ang trabaho kan pulis sa PSO, mananangod sa law enforcement. Yan. Iba ngayon, kaya nga pig-aadalan ko ang sitwasyon kung paano ang implementation. Mga siguro nga December, medyo magkakabisado niya na ang sistema. Kata niya ako siya riyaong kasaluwas. Yaong kanya ako sa field. Abo ko ngayon magparatukaw sa opisina. Abo ko ngayon kaayan. Muya ko ngayon sa field. Tanganing ilingon kung ano ang pigigibo kan sa iyang mga sakop na tauhan. Pig-obserbaran niya. Tapi gadalan niya pan sitwasyon. Nga rin sa Legazpi. Ang pahit ko ngaya, maglilibot-libot siya sa mga lugar na kung minsan igwanin heavy traffic. Halimbawa diyan sa may parte kan Bonot. Pero may diyan na problema ang traffic. Ano? Sa pasiring sa Bugtong Baga, sa Bicol Memorial Park. Yan. Diyan sa may Aquinas, at sa may UST Hospital. Minsan gubot man diyan ang bulos kan traffic. Ano? Sa sentro. Iyan, piglilibot niya, lilibuto niya yan. Buda, i-check niya kung riyaon sa mga assigned personnel. Gusto niya na mailing sa mga tao nakataltag talagang yaon dyan sa area. Tanganing pag-abot kan oras ngaya, day siya pagkaputon kung may problema. Ano? Yan. Bako man niya kung may higpit. Trabaho siya na. Iyo? Sabi ko, sir, miniriting mo na so mga sakop mo. Day pa man ngaya. Baka ngaya next week, magpaapot siya ki pagtaripon. Tanganing, mamidbida niya sa mga PSO. Buda, siya mamidbida naman kan PSO. Kan mga tauhan. Tadakul iyan. Dakul iyan ang mga PSO na nakataltag. Siguro, hindi ko lang kung dati-dati sanggatos yan katawo eh. Hindi ko yan kung pirana sanaan natada. Ano? Iyo? Okay. So, congratulations tabi sa imo amigo. Yan, si... Ano daw inabutan kanig? Naging official man gyud din si Rivero. Kundi ako nasa kan sa iyang pagretiro. Nag-abroad din eh. Nya ko, mate, pera ka nang unyan, senior na nga ako. Iyo niya ko, kagurubay, magkagurubay kita, kan mga panahon, Okay. So, sige. Bueno,
So, diretso po kitakan sa tuyang mga istorya digdi sa 2D sa GB, Albay Ahead, Global Albay. Ayan. Okay. So, Team Albay tabi, mga ipagngod, aros na Serbian ninda, so, anom na mga banwaan na sinakob kan Bagyong Pipito sa Isla kan Catanduanes. Itong Papa G, Kababi. Anong Papa G? Panganiban, Pandan, Higmoto, Kababi, Karamuran, Bagamanok, Viga. Yan. Araw sarong simana na sindaduman, gabos na mga banwaan na Serbian ninda, medical mission, relief distribution, tapos water distribution, etc. So, dakulang bagay tabi na pasalamat sa mga tagaduman. Lalo na sa mga arayong barangay na matawan nin atensyon medikal. Sa mga arayong barangay sa northern part, pambihira na makailing ki doktor, pambihira na makailing ki dentista, and iba pa. Tanata, mapagalong bagatabi ang pagdidisponer nin sintabo. Mapamasahe ka, pasiring ka sa RHU. Andi ba nga na kaya nagbabaklay pa, makapasiring siya na sa RHU. Labing sakripisyo. Pag abot mo sa RHU, kung minsan, day pang doktor. Day pa siya mo ki maasikaso. Pag abot kung minsan, day tawang ka sa na resita. Resita, day mo man pwedeng pakala kagaon si resita na yun ang tumaron mo. Day ka man kikwarta, mapasirin ka pa sa banwa. Marekon available so bulong na nasa resita. Kunda Kaya, dakulaon na tabang, grabing pasalamat kan mga residente sa harayong barangay sa medical mission na ginibo, pero itong hospital versus hospital. Tapos Tanchuling, may CMI pa. Nag-augment pa naman sa BRT. Nagpadarama sindaki medical team duman sa ABMC, Eastern Bicol Medical Center. Nagpadarama sinda duman Kitawo. Apyo na pa yan kan Albay Provincial Health Office. Nagpadarama naman ka medical team. And all the rest na nagduruman, nagkondukta nin medical mission, dakulao na pasalamat tabi. Dakulao na pasalamat sa mga ini, dalanta natawan sinda nin libreng konsulta, libreng bulong, tapos kung ano pang mga ikinatao, Deko lang aram kung diretso pa, kung di pa man oruli, so Team Albay, kasabay naman sa Albay Young Farmers Organization, buda Team Albay Youth Organization, under the effort under the effort of Kong Joey. Aloy na ang Team Albay, aloy na kan panahon pa na Kong Joey, kan siya governor pa, talagang aktibong maray ini sa mga humanitarian mission. Okay. So salamat na maray tabi sa grupo yan ang nagsakripisyo nagsakripisyo
na tawanin tabang itong mga tugang tang napiktaran kan bagyo. Ayan. Ako nga ni, so mga makuapo may duman sa Catanduanes, after kan pipito, brown out baga duman, parang aldaw, naguli digdi sa Legazpi. Kasabay so bagong mamundag si ano nga ra to no na Giana. Baby Giana. Digdi ko na sa Moya for 1 week. Balik duman kana kaagi pa sa ng aldaw. Tama eskwela na sa mga aki. Si Gabin Buda, si Gio. Buda may kuryente naman duman kaya nagbalik na sinda duman. Salamat na sa pag bisita digdi sa Albay. Okay? 30 minutos po makalampas ang alas 4 nin pagkahapon. Mabalik po kami. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang TESDA asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaibuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Okay, sige, 33 minutos po makalampas ang alas 4 nin pagkahapon. Digdi sa satuyang programang 2D sa GB, Albay Ahead, Global Albay. Iyan. Bueno, so, iba pa niya ito mga tugang na mga istorya, no? Digdi sa tuyang programa. Yan. Okay. Igwa po kay bagong mabilog na murang pagkain super committee. Murang pagkain super committee. Ang panel chair kay ni mga tugang si Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Yan. Sabi niya,
na an manipulation of rice import permits between 2016 and 2018 led to a surge in rice prices. Buot sabiyon mga tugang na ang manipulasyon sa importation nin bagas sa pagultanan kan 2016 and 2018, iyo ang naging dalan tanganing mas lalong mag-umento ang presyo kan bagas. Iyan. Kaya baga, ilanganin do ang presyo kan bagas ngunyan, abaana. Dahil na damang nagbababa sa 50 ang kada kilo. Sabi digdi, Salceda cited systemic failures that allowed cartels to exploit the country's food supply. The biggest case of price manipulation in the agricultural sector remains to be the cornering of import permits in 2016 to 2018, estimating the total economic loss of 88.6 billion pesos. Uyug-uyugo nindo yan. Dakulaon pong kawaran. Lugi ang gobyerno in 88.6 billion pesos. He noted that consumers paid up to 8 pesos more per kilo of rice during the period. Yugo-yugo na yan. Grabe, ano? 2016 to 2018, siseka ni ang presidente. Yan. Salceda attributed the price spike to private sector control over rice importation and the manipulation of permit under National Food Authority. Yan. Grabe, adi. Grabe. Matindi, ano? Sabi ni Kong Joey, na iingwaon kan murang pagkain super committee na mailapit mairani lamang ang presyo kan kada kilo nin bagas sa kantidad na 20 pesos. Sabi ni Kong Joey, target na masolusyonan kan komitiba na ibaba pa ang presyo kan kada kilo nin bagas katumbas nin 22% sa kabuwang gastos kan mga tios na pamilya asin pagkaon na nagkukonsumo naman ng 54% kan gastos kan low-income families. We will try to push the envelope as close to that as possible. What I can tell you is that it looks like there is a path to 30 pesos per kilo. Yan. Sana, sana mangyari man ng gadini. Mangyari man ng gadining pigmamauta na masolusyonan ang problema sa bagas, sa presyo kan bagas. Mahala nga ni, igwa naman ki, ano yan, o yan ang, Food Security Summit, inda, kung ano ang abutan kay ni. So, magiyon po ini, na maanapan nin kasimbagan ining problema sa presyo kan bagas. Iyo bagatabi. Sana magibuanin paagi ni. And rice smuggling scam under Duterte remains unresolved.
maiwasan ang pagpapalusot nin bagas under the Duterte administration. Oh. Iyan. Dapat ini talagang ma-remedyohan kan sa tuyang gobyerno. Ano? Na masiguro na igwanin pagkakan sa lamesa. Boda, masiguro man na barato ang barakalon. Barato ang staple food, which is rice. Paano na kung day na marasilberan ang presyo kan alangkaw na bakalan nin presyo o nin bagas? Garong aminalo as lugod na mas gusto kan gobyerno an imported rice. We keep on importing rice sa Vietnam, India, Thailand, and iba pa, pati China. Na kung gagayo doon, dakul kita digi ki mga daga, mga rice field. May iwas ang daga ta. Na pwedeng tanuman. Ano di, inda ko na papaano. Ang problema garin ta sa mga agricultural lands, kinonvert na into commercial o industrial land. Yun na, pigparapabakal na. Ginaribo ng mga subdivision o etc. etc. Iyo? Di kuminulang na arabo naman pati ka di ba magparataranom kan dahil na ki next generation sa mga paraoma tarabo naman kan mga aki na mag-uruma mapagalon nga na maduko magparaduko dahil naman ngunyan kan pigagamit ngunyan makinarya na baga may mga farm machineries na baga bako araw ka ito mataro ka sabi baga, magtanim ay hindi biro. Yaong ka dyan. Ngunyan baga, dahil naman, bigagamit ng ngunyan, mga traktor, mga farm machineries na baga. Iyon na bigagamit sa arado, pakaras. Pati nga niyan harvest. May mga harvester na baga. Bako naman mapagalon kumpara kan mga panahon. Kaya siya baga ito, minakurulog talaga ang likod. Duko, matangad, maduko, matangad. Ngunyan, dahil naman, sitting pretty ka na sa may pigtatao bagang mga farm inputs o mga traktor. Yun na baga nagtatrabaho sa kabasan. Bako naman mapagalon. Okay. So, sana, ining bagay na ini, matauanin kasimbagan. Ano po? Okay. Sa padigdi na sabi ni Kong Joey, ang ipinautob na fiscal policy ni Presidente Bongbong Marcos na dahilan para sa pinakauring credit outlook upgrade kan and global rating para sa Pilipinas. Sayang ipinaluwanag na nakatabang ang pagpasar kan Digital Economy Taxation Act create more para mapalawig ang fiscal space kan Pilipinas. Ayan. Magayon man po ini. Sabi nga ni si Kong Joey, iyo ang kumbaga nag-aanap nin kwarta. Kaya nga ni ways and means para anap nin kwarta sa gobyerno na gagamiton kan gobyerno. When there is a way, there is a will. Tama ba ya? So
Yeah. Tapos may ano baga na finding ways and means. Mga paagi mo na kung ano para mas na disponir kita nin kwarta kan gobyerno. Na yuman ngunyan ang pigtatagama para sa mga iba-ibang programa. Ayan. Ano? So, kita naglalaom na ini mga bagay na ini matatawanin kasimbagan the soonest possible time. Ha? Tanganing medyo makaurahawas man lamang tabi kita. Ha? Sa sobrang kapigaduan na pigsasaparta sa mga oras na ni. Yo? Okay. Sige. 15 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon digdi sa tuyang programa. Kan nakaaging aldaw sobra 3,000 na mga beneficiaryo ang nagkaigwanin pagtaripon dyan sa LC3, Legazpi City Convention Center. Para mga beneficiary ni kan uyan ang SADAR, Department of Agrarian Reform, so mga aluyuno ng nagtitil, nag-aasikaso nindaga, bako man nindaga, nakikiumasa na, at last, natawan sindahan in Certificate of Land Ownership. Yan. Ano? Grabe ang kaugmahan kay itong mga beneficiaryo na for so long a time na sinda nakikiuma, so sa indang pig-umangon yan, masasadira na ninda. Ta igwa na sinda nin titulo. Ano? Parte ito kang programa sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Yan. Yugod mo na. Paano iso LC3? Kan mga beneficiaryo, hali kung sa insain na mga lugar digdi po sa Satuya. 31,000 pala ang target ka ito. And dakul pa. Ano? Dakul pa ang matatawan. So iba, nasa proseso pa. Nasa proseso pa. Yan. Hopefully, sa ibang mga anong aran kayo ni, mga beneficiaryo, matawa naman nin sa nindang titulo. Yan. With no less than the Senator Amy Marcos ang nagdigdi. Tanganing panginutan ang distribusyon kay itong mga titulo sa mga beneficiaryo kay ito. Ayos bagadi, mga maugmaon sa mga mga natauan kay ito. Yan, okay. So, igwadiga kita kiyan ito. Alato nata 5 ito kwaon. Ayan. Nakaurong ta kay niyon. Dangugunta sa pahayag ni Senador Amy, mananungod yan sa mga issues and iba pang concern. Pati na itong simbag niya, kung natatahalangkaw ang poverty incidence digdi sa Kabikulan. Ayan. O na yan. Sa wakas, maibibigay at sila na magiging may-ari na wala nang utang. Nag-umpisa ng PD27, tapos naumpisahan yung pagbubura ng utang noong panahon ng pandemic sa Bayanihan 2. Pagkatapos ngayon, talagang pati na yung May
yung main amount, yung kanyang malaking utang, nabura na. Ito'y aapak ng halos 57 billion pesos na nabura natin 631,000 katao na mga magsasaka sa buong kapulungan ng bibigyan. At dito sa Bicol, tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay nito hanggang maabot natin ang mahigit kumulang 31,000 na mga titulo. Pamamahagi natin mahigit 11,000 dito sa Albay, Catanduanes, dito 1,000 dito sa Albay, Catanduanes, dito sa Sorsogon at Masbate. Ito yung tinuturing natin pinaka-problematic. Dati kasi, ang dami-daming dispute sa mga lupain dito at hirap na mamahagi. Pero ngayon, sa Bicol, sa wakas, may pag-asa na mabuo lahat ng titulo. So, tuwan-tuwa ako na makapiling kayong lahat at maraming salamat sa mga media. Dami ninyo Kaya, matagal na akong hindi napunta rito. Ano ang balita rito, maliban sa Bagyo? Maraming salamat po, Madam. Ayan, okay. Yan sa pahayag ni Senador Amy. 31,000 land titles. So, ikaduwang pahayag niya. Kung namatayan ka, burial assistance yan. Kung may nagkasakit, may cancer, magpapakino, dialysis, medical assistance yan. Kung nasisama ka sa trabaho o nasiraan ng bahay o na bagyo, o yun, lahat yun nasa AIX ang liwanag. Hindi maliwanag kasi yung sa AKAP at yung iba, parang magulo. Gusto natin, talaga yung nangangailangan, yun ang mabibigyan. Paano, pag sinabi yung hindi sapat ang kinikita, naku, lahat yata yun, ay sakop na. Hindi naman maganda yung ganon. Isaayos natin yung sistema para yung totoong mga mahihirap ang mabigyan. Tapos, ikalawa, meron rin tayong mga, katulad ng mga magsasaka na nabanggit ko kanina, hindi naman minsanang ayuda, masosolve na yung problema nila sa buhay. Yun nga yung kailangan talaga bigyan buwan-buwan, katulad ng PWD, o di kaya yung mga lola na nakahiga na, hindi na makatayo. Inaalagaan na lang yan, laking gastos sa pamilya. Kailangan talaga tulungan yan buwan-buwan. Kaya sinasabi ko, yung mga yan, dapat isama na natin yan. At huwag na nating isipin, talaga nasa Biblia yan, kailangan ang pangalagaan yan. Tapos yung iba naman, gustong-gusto magtrabaho. Hindi naman tamad ang Bicolano. Katulad ng Ilocano, gusto natin ang trabaho. At ang mga Bicolano magaling sa cottage industry. Meron pang hanap buhay. Hindi ba dapat natin bigyan ng kapital yung mga gustong maghanap buhay ng mga solo mami? Bigyan natin ng trabaho, yung mga gusto magtrabaho. Yun ang dapat natin gawin pag hati-hatiin natin. Higit sa lahat, sumasama ang loob ko kasi dumadating sa opisina ko na pinopolitika daw yung mga perang yan. Ang sagwa naman, mahirap na nga, sasamantalahin mo pa. Hindi naman tama yun kasi naririnig ko kung minsan nakatanggap ng AIX, nakatanggap ng AKAP, nakatanggap ng SLP. Samantalang nun sa kabila, yung kapitbahay, wala natanggap ni isang tulong. Hindi naman maganda yun. Sabi, palakasan daw kay kapitan, kay mayor, kay congressman. Hindi naman yata tama yun. Huwag naman ganun. Mahirap na nga talaga namang sasamantalahin pa. Kaya isaayos natin yung AIX, yung AKAP. Huwag natin tanggalin. Ayusin natin para yung talagang nangangailangan, siya ang tatanggap. Maraming Okay. So yan. Enot nagluwas na ngaya aliw na su AKAP, aliw na su AIX. Yan. Sabi ni Tata Nems, ano sa iyo mo, Tata Nems? Aliw na o ipadagos? Ipadagos? Yan. Sa iyo mo siya na may, alion o ipadagos ang AKAP mo da yakap? Ha? Yakap? Ipadagos? Ayan. Sabi ni Senador Amy, dahil man nga aalion, no di, pakarayon sana ang sistema. Ayan. Pakarayon.
yaw na andyan eh. Ano? Okay. Sana, bako man niya kontra. Ha? Ha? Ayan. Okay. Sige. Natawan magkita kay chance na magapot kay Senator Aimee. Ang nga rin palang kay ni Remedios. Ayan. Ining poverty incidents digi po sa Bicol. It seems na sige ang langkaw. Ano? Apo itong tara ko na, aramo tara ko na noan tara mo niya gani. Kaya unang-una, kinakailangan yung datos. Alamin natin, kasi yan ang ginawa namin sa Ilocos. Talagang tumataas yung umupo ako gobernador, tumataas yung poverty rate. Sabi ko, bakit gano'n? Kaulog naman tayo. Dapat yung mayaman at yung managanap yung ekonomiya. Ang unang gagawin natin, i-identify, kilalanin ng mahihirap. Sino ba at saan ba sila? Bakit sila naging mahirap? Iba-iba klase kasi. So, yun, yung mga lugar kung saan talagang gutom ang tao tapos sa pagkain. Yun ang unahin natin, yung hunger hotspots. Kailangan natin yung datos niyan. Alamin din natin yung highly vulnerable, yung mga nasa baybay, yung nasa daanan ng landslide. At alam natin yan, parang Samar din yan, parang Tacloban. Yung mga baybay, yung talagang at alam natin yan, parang Samar din yan, parang Tacloban. Yung mga baybayin, talagang sa ayos natin yan. At alamin din natin, yung iba naman, naging mahirap kasi yung breadwinner ng tatay namatay. Ngayon, di isang tulong lang yun, talagang aahon na. At saka yung mga, sabihin natin, third year, fourth year, ng mga estudyante sa high school, yun ang tutukan natin kasi malapit na magtapos. Konting tulong na lang, konting push na, okay na sila. So, itong mga tao ito, kinakailangan tulungan natin ng lubusan at gumawa rin tayo ng isang malaking master plan. Master plan para sa Bicol, master plan pa rin sa Pilipinas. Nababalita sa dyaryo na 50 billion ang binigay ng flood control sa Bicol, pero maraming nagtuturuan. Ang akin, huwag na muna tayo magturuan. Magplano tayo ng maayos, pagkatapos tignan natin kung anong magagawa. Unang-una, yung indigenous, yung ginagawa ng mga ninuno natin, mga Bicolanang Pilipino, bakawan. Yung bakawan, di ba? Yung nagtatanim ng bakawan sa tabing dagat para hindi linulusob ng mga malalaking alon. Malaking bagay yung bakawan. Nakita namin yan ng Yolanda sa Leyte. Yung mga lugar na makapal yung bakawan, kahit pa paano, hindi masyado napinsala, walang patay. Ikalawa, may tinatawag na green infrastructure. Hindi kailangan puro semento, puro yero, lahat ng infrastructure. Kinakailangan na yung iba naman, yung bayog, kung naaalala pa ninyo, yung kawayan, at saka yung ibang mga puno, at iba pang mga bricks na tinatawag na parang sponge ba, yung parang natutuwa nila yung tubig. At higit sa lahat, ay magpatulong na tayo sa ibang bansa. Expert na yung Amsterdam, Rotterdam. Expert na sila dito sa tabing dagat at lumalaking tubig. Expert na sila kung paano huhukay yung ilalim ng mga malalaking syudad at doon papasok yung tubig. Kasi alam natin, papasok at dadalo yung tubig kahit anong pigil ang gawin mo. Kung seawall ba ang kailangan, kung giant cistern o mga dam sa tuktok ng bundok, lahat yan gawin mo natin at iplano ng maayos. Thank you very much po. Okay. So yan tabi, ano? Okay. So siguro mga tugang, diyan po may natapos ang sa tuyang pag-restorya digdi sa 2D, sa GB, angat ang lahat, Global Albay. Sa pagharap po kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, ini po ang sendong nakariba, ngunya na pagka hapon na ini. Edwin Peralta po. Mabalos, sagud naman kita sa Sabado. Thank you and good afternoon. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa.